At dahil sa kabi-kabilang mga isyu tungkol sa ating Pangulong PBBM ay narito siya ngayon. Nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa sinasabing destabilisasyon sa kanyang gobyerno. Ito ang report galing sa UNTV. I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayo nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. Hindi nakatatanggap ng ulat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga aktibong opisyal ng pambansang pulisya at hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na kasama sa umano'y nagpaplano ng destabilisasyon. Kaugnay ito sa ipinahayag kamakailan ni dating Senator Antonio Trillanes IV na umano'y ouster plot na pinaplano ng senior PNP personnel at retired AFP officials. Itong si Trillanes naman ay hindi natin ito mawari, hindi natin ma-sure kung saan ba ito pumapanig. Kasi alam naman natin na ito'y hindi kay PBBM, hindi rin kay Digong. Ito'y nasa third party. Kaya ako'y medyo nalilito. Saan ba kaya ito pumapanig? Baka pampagulo lang ito. Itong sinasabi niyang destabilisasyon ay palaging nandiyan naman yan sa bawat gobyerno, ay talagang merong mga destabilisasyon ng mga kalaban na ganyan. Kaya wala akong pinapaboran kung sinong gobyerno ay yun ang sundin natin kasi yun nga ang binuto ng karamihan. Kaya kahit hindi natin yan binuto dahil binuto ng majority, so siya yung ating Pangulo. Kaya sabi nga niya ay kahit hindi niyo ako binuto, gawin niyo lang ng tama ang trabaho. Napakagaling naman magsalita itong si PBBM. Kahit sa labas ay hindi yan nagbabasa ng kudigo. At talino nga, pero mayroong mga isyu. Kung sa bagay, lahat naman ng tao ay mayroong sikreto. Okay, patuloy tayo dito sa balitang ito. Na umano'y ouster plot na pinaplano ng senior PNP personnel at retired AFP officials. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang alam na mga pulis na namumulitika na maaaring masangkot sa planong pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. Giit ni PBBM, wala siyang nakikitang dahilan upang pagsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga pulis o ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng umuugong na may desktop plot laban sa kanyang administrasyon. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check katotohanan. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Nananatili ang tiwala ng Commander-in-Chief sa PNP at AFP at nanawagan siya sa mga ito na manatiling profesional at maging tapat sa kanilang sinumpaang mga tungkulin sa bayan. Ganoon naman talaga ang ating armed forces. Nasa konstitusyon yan na kung sino ang ating Chief of Staff. Ang Chief of Staff ay ang President. At kung sino man siya dahil nahalal siya, siya ang palaging sundin ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya yung mga destabilisasyon ay lalong pampagulo yan. Dapat magkaisa na lang muna at kung matapos ang termino, after election, sa susunod na eleksyon, di iboto nyo yung gusto nyong tao para siya na naman yung uupo. Tapos yan na naman yung pukulin ng mga isyu. Ganyan lang talaga ang politika dito sa ating bansa. Hindi ba natin yan nakasanayan na ganyan talaga yan. Kung sinong nasa upuan ay pinupukol. Kaya hintay lang tayo kung anong magandang magagawa ng bawat nakaupo diyan sa trono na yan sa Malacanang. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Nel Maribho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alright, salamat sa UNTV sa inyong magandang balita sa araw na ito. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam. God bless the Philippines.